Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Dennis Hernandez. Isa po ako sa residente ng Balimbing na nakaranas po ng pagbabago, napakalaking pagbabago na dulot po ng quarry na nangyayari ngayon dito sa atin sa Balimbing, na kung saan kamakailan lang ay naging trending po sa social media. So, ito po yung tahanan ng aking mga magulang na araw-araw narito rin po ako. Bagaman at ako ay dun sa kabilang ilog na nakatira. And tara po, ipapakita ko sa inyo yung kasalukuyang nangyayari sa quarry natin sa Balimbing. At andito na nga po tayo sa quarry site ng Balimbing. Ano po, itong lugar po ito ngayon ay nandito sa Paye. At nais ko pong magbigay sa inyo ng ilang kaalaman kung paano nagkaroon at nangyari itong quarry dito sa amin sa Balimbing. Pero bago ko po yun ibigay sa inyo, nais ko lamang linawin na pusang loob ko po ang pagbibigay ko ng impormasyon na ito. Hindi po ako pinilit. At nais ko po itong ibigay sa inyo sapagkat ako po ay isang magulang para sa 4 na anak. Ako naman po ay anak din para sa aking mga magulang. At bilang isang dati rin pong humawak ng pamunuan ng magsasalandra dito sa amin sa Balimbing, naging magsasalandra po ako sa napakahabang panahon dito sa Balimbing. And at the same time, bilang isang mamamayan na direktang naapektuhan po, nangangamba dun sa mga panganib na dulot nitong ating quarry. At isa pa ay bilang isang miyembro ng MASEC na may pagpapahalaga at concern sa ating inang kalikasan. Quarry dito sa Balimbing ay naganap o nag-umpisa dahil sa isang resolution ng Sangguniang Panlalawigan na po. Ito po yung resolution number 240 series of 2019. Ano po? Na napapaloob po doon sa resolution yon o sinasabi na dahil po sa ulat ng COA sa ating pamahalaang panlalawigan na sinasabi po na malaking halaga po ang nawawala sa ating pamahalaan sapagkat hindi po nakokolekta ng tama yung mga buwis na dapat ay binabayaran ng mga concessionaire at contractor po na kumukuha ng mga buhangin o aggregates sa mga kailugan po sa buong lalawigan. Kaya po ang ating ama ng lalawigan ay labis pong naalarma at agad po siyang gumawa ng aksyon sa pamamagitan ng isang sulat na hinihiling sa pamahalaang panlalawigan na bumuo ng local economic enterprise upang sa gayon ay ito po yung mamamanihala doon sa pangongolekta po ng buwis at pagsisigurado ng availability ng mga aggregates dito po sa buong Marinduque. Ngunit sadyang ang pagbuo po ng local economic enterprise ayon sa resolution ay nangangailangan po ng mga proseso. Kaya nagpalabas naman ang ating mahal na gobernador ng isang executive order na nag-uutos sa provincial government na immediate na mag-take over doon sa pamanihala ng mga quarry dito sa ating lalawigan. And hanggang sa nabuo na nga itong local economic enterprise sa pamamagitan po ng ating minamahal at ginagalang dinabukal, Ismael D.P. Lim. Siya po yung author nung LEE o Local Economic Enterprise po na siyang mga ngasiwa sa mga quarry nga dito sa buong lalawigan. At ito po ay pinangalanan na MSGEE o ang sa madaling sabi ay ang Marinduqueño Gravel and Sand Economic Enterprise na siya na po ngayon hanggang sa ngayon ay namamanihala dito. At ang MSGEE na ito ay nangangasiwa po sa 7
malalaking river channel sa buong probinsya na kinakitaan po ng abundant supply ng aggregates. Ito po yung mga ilog na kinabibilangan po ng Sabang River sa Buenavista. Ito pong Ligtangin River sa Gasan. Ang Mugpog River po sa Mugpog, andyan din. Ang Buangan River sa Torrijos. Ang Kabuyo River sa Torrijos din. At syempre pa, ito pong pinakamalaki, ang Buwak River na naririto po tayo ngayon. Ang unang-unang layunin po ng MSGE ay syempre po para maitaas pa ang antas ng pananalapi ng ating provincial government. At pangalawa po at pinaka malaking layunin ay masiguro po na laging available po ang supply ng mga aggregates na ginagamit po sa pagpapatupad ng napakaraming proyekto dito sa atin sa Marinduque. Ganun po kaganda yung mga adhikain po. Ngunit sa kasamaang palad, ang magandang intention ng ating provincial government, pagpapahintulot na mabuksan ang quarry dito sa Balinging, dito sa Buwak River, ay naging kabaliktaran ang dulot. Kung makikita nyo, sapagkat itong mga kontraktor na kumukuha dito na napakalalaki ng mga equipment, ang nangyayari kung saan-saan sila kumukuha ng buhangin. Hindi sistematiko yung kanilang pagkuha kung saan sila kumukuha ng buhangin. Minsan, kumukuha pa sila dun sa mas malalapit na dun sa mga pangpang ng ating mga kailugan na kung saan ay napakadelikado. Makikita rin natin na halos lahat ng mga kinukunan nila ay napakalalalim ng hugay. At ito yung mga nagiging dahilan kung bakit nagiging napaka-peligroso nitong ating quarry site dito sa Balinding. Kasi hindi naman nila binabalik dun sa pinagtugunan yung kanilang mga waste na tinatawag. Kaya po ito, naiwan na yung nakatiwangwang ang ating kailugan. At parang sungkaan, nga. Kaya tuwing bumaba, katulad nito, malabo ang tubig, napaka-peligroso para dun sa mga tumatawid sapagkat hindi nila makikita yung mga hukay na malalalim. Maaring sila'y mabuslot at malunod. Katulad nung ibang mga nai-report na balita na nangyayari, lalong-lalo na dun sa mga estudyante. Yung balita nung nakaraan, may isang estudyante na ulog dun sa hukay. Buti na lamang nakaligtas siya, pero yung mga gamit niya sa paaralan basang-basa, pati yung kanyang uniforme, sapagkat ganito, hindi nila alam kung saan yung hinukaya na, saan pa yung malalalim na parte. Kaya yun yung mga problema na kinakaharap natin. And sa kabila ng kagandahan ng intensyon ng ating provincial government dito sa pagkakaroon ng quarry dito sa Balinding, dito sa Buwak River, ang pinakamalaking tanong natin ngayon dyan ay ito. Alam ba mismo ng ating ama ng lalawigan na ganito ang aktwal na nangyayari ngayon dito sa ilog ng Buwak? So kung hindi, hinihiling namin sa ating mahal na ama ng lalawigan na personal na bisitahin ang lugar na ito at mag-set ng panuntunan para dito sa mga nagkwakwari na ito kung alin lamang yung dapat kwarihin. Kung alin lamang at kung gaano kalalim po lamang yung dapat nyong hukayin. I-set na rin natin kung gaano karami. Limitahan natin sila. Sapagkat napakadami po. Kung nakita nyo, napakarami ng truck na kumukuha rito. Samantalang ang pumapasok pong shell sa amin sa barangay ay napakaunti. So ibig sabihin, napakabilis pong, bukod ron sa peligrong dulot, napakabilis pang maubos nitong aming likas yaman. Ngunit hindi naman nabibigyan ng tamang kompensasyon. Aasahan po namin ang inyong pagtugon sa aming suliraning ito. Sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng mas, hindi naman ganun kalinaw, ay mas malalim na kaalaman tungkol dito sa nangyayaring quarry
sa Balimbing. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kitang lahat. Si Mario Malco na taga Balimbing na magsaranda. Ay ako sana ay ano at paano naman kami na taga Balimbing hindi man lang kami kuha, puro sa loader na lang nakuha. Ay paano naman kami, hindi man lang kami na halos isang linggo na. Wala man lang nakuha sa amin. Puro sa loader. Ang priority naman nung nag-meeting sa Laylay ay kung wala mas tao ay pwede naman sa loader. Ay paano naman kaming maraming salandang tao? Oh. Yun lang ang aming reklamo. Ang reklamo namin ay loader. Dapat hindi sana muna magbigay hanggang kami mayroong salanda dito. Kahit anong aksyon, requirements na aming inapadala sa katastasan, natatabunan na po yata at hindi binibigyan ng pansin. Ayan, nakikita po ninyo, nag-ooperate oh. Ayan oh, ayan po yung mga crawling. Ayan po, ang tambak ng mga na mga karani na kuwari nila. Sobrang panirap na. Mga kabataan po na nakapasok, ay yung iba po ayaw na pumasok. Natatakot na. At talagang sa totoo na po, napakalaking epekto nito. Kung napansin po natin, ang mga kabataan, puro hinanaing ang naririnig namin, lalong-lalo na sa Sangguniang, ang kanilang problema at reklamo. Kaya kami nakikiusap na sana makarating sa ating katastasan na mabigyan ng agarang aksyon o pamamaraan. Hindi po namin tinuyang ipinagbabawal ang kwari. Ang amin lamang ilagay sa tamang lugar, proseso, at kung saan baga sila dapat ang kwari. Hindi po kami nagabawal. Ang amin lamang po, sana ay matugunan ang hinanaing, lalong-lalo na mga kabataan na talagang sa amin ang bilog. Araw-araw ang hinanaing sa amin. Isang Sangguniang. Hindi lang sa Sangguniang. Sa social media, nandiyan na lahat. Ano pong gagawin namin? So, kailangan talaga namin umaksyon. Dahil nakikita talaga natin, ayan, nakikita natin kung gaano kahirap para sa kabataan. Imagine po natin, kung tayo ay may anak na nasa kapilang ilog, isa po tayo sa makikisa at isa po tayo sa magareklamo. Dahil mararamdaman natin yung epekto. Mararamdaman natin kung ano kanilang hinanaing. Napakahirap po talaga. Kaya, ang hinanaing po namin, makita man lamang, silipin ng taas, ano baga talaga ang epekto, dahil hindi sila naniniwala. Sila baga ay nabisita dito, natingnan magkasama sa quarry site. Hindi naman. Hindi sila napunta. Hindi nila nakita yung wala na nangyayari. So, hindi po namin kayo masisisi. Kayo po ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho po kayo. Hindi po kayo yung aming hanapan dito. Ang hinahiling po namin, nasilip ng DNR, nasilip ng Penro, nasilip ng opisina ni Vice Governor, ni Governor, yun nangyayari. Para naman to, pabigyan ng proteksyon. Kahapon, may nalubog na isang bata sa Rambuyo. May nalubog po kahapon, yun na naman po yung report sa amin. Hindi na nakapasok. Hanggang sa taas, nalubog sa tubig, malaki ng ukay. Sakot ng mainit. Sa isang setting, nandun sa taas. Ay katulad po niyan, kung malabo ang tubig, hindi makita ang dadaanan, ito napakalalim. Kawawa naman. Abala pa itong mga magulang, hapon. Masundo magulang, halit. Kaya nalala sa kanila mga anak. Nakanagos sila lang. Kami po kami nabahapon. Ating sundo. Kuya, hindi po namin kayo magulang. Ay, hindi. Hindi po namin kayo inasilip dito, no? Kayo po ay empleyado. Kayo po ay naghahanap buhay din lamang. Gusto po namin makita ng taas at gusto namin mabigyan silipin nila yung aksyon. Yun po yun sa amin. O, ayan po. Para lang makapasok ang mga bata sa eskwelahan, kailangan pang hatid ang mga magulang na dapat mapunta na sa hanap buhay. Maga hapon, hatid sundo para sa kaligtasan ng kanilang mga anak.
Paano kung ganito ng ganito ang gagawin po? Paano na? Napakahirap po ng kalagayan nila. Ano pong masasabi ninyo pagdating sa ganitong usapin? Ako po si Jonalyn Mascareñas po, mamamayan po ng Barangay Katubugan. Dalawa po yung aking nag-aaral, isa po din sa elementary at isa sa Ilaya. Nag-aaral po ako sa Ilaya, first year high school pa lang po. At itsundo ko po yan pag napasok gawa ng, ang dami pong butas din na gawa ng nag-aquary. Kaya hindi po pwede mag-isa lang pong pumasok. Gawa ng malakas po ang agos. Na po yung mapatigil na po at nakakatakot po talaga. Ang dahil po talaga butas-butas. Pag nagabaha po ay napuntahan agad namin pa nag-aulan sa Ilaya, gawa ng ang dami pong daanan nilang ay tubig. Hindi namin alam kung saan ang may butas pag malabo na. Napapalubog po sa malalim. Ako po si Maria Milaya, Ito na yung pinakamabisa taga para Katubugan. Kailangan po ay sana itong aksyonan agad para sa mga bata. At kawawa naman sila pag matawid, mauwi, malabo, o kaya ay baha. Ay di, baka meron maglubog o malunod, ay di kawawa naman po sila. Nga kailangan po talaga ay aksyon agad po para maano po agad ng ating kailugan. Pare sekretary ng parokya. Ako'y taga-Katubugan, Church Mandak, na araw-araw at pinadaan dito siyempre sa ilog. At tapos nga pag nagabaha ang ilog, wala kaming madaanan, lalo na yung mga estudyante. At pag nagamisa ang mga pari sa kabilang ilog, Katubugan, Balagasan, Mainit, naikot pa sila doon sa Tampos. Ay siyempre, hindi naman dapat gano'n ang mangyari. Dapat yung magpagawa sila ng tulay. Kung gusto nilang magpari sa ilog, magpagawa sila ng tulay. Tapos yung mga estudyante na napasok, ito dumadaan sa tulay na pagawa nila. Yung matibay na tulay, siyempre. Baka po pwedeng itigil na po yung pag-tapon ng mga buhangin parata sa ilog. Delikado po sa mga bata. May anak po akong dalawang nag-aaral. Inaalas ko po tuwing umaga at hapon. Dahil natatakot po akong baka mapunta sa mga mga butas-butas po dito sa ilog. Baka po madumig po. Ay hindi pa lang po maalam lumangon. Baka pwede pong itigil na po ito. Katubugan. Grade 12. Naapektuhan po yung pag-aaral ng po sa mga pagwari po. Pag minsan po ay nagabahay, hindi po kami makatali dahil po malalim yung nagadaanan na sana po ay ma-action na agad po na mapalagyan po ng light yung tulay po para po kapag nagabaha po ay hindi na po mahirapang pagtawid ng mga estudyante. St. Monciano ng Barangay Mainit, isang skater person. Ngayon po nandito po ako sa ilog dito sa boundary ng Balagasan at Balingbing. Ngayon po kasagsagan po dito ng aming ilog na masyadong mahirap tawiran dahil po sa nagkaroon ng bagyo noong nakaraang linggo. Yung gusto ko lang po sabihin na magkaroon po sana ng solusyon dito para sa mga estudyante na pasok papunta sa Ilaya National High School dahil sobrang hirap po tumawid dahil napakalalim po at marami pong butas-butas. Ang gusto ko lang po sana mabigyan ng konting tulong ang mga estudyante para po nang makatawid sila ng maayos ng ligtas papunta sa kanilang ipinapasukan. Sana po matulungan ng lahat ng estudyante na ito. At bilang isang skater person, gusto ko lang din po makatulong sa kanila at makapagtapos sila ng pag-aaral at nagiging sagabal din po itong ilog sa sobrang lawak na po at nahihirapan silang tumawid. Yun lang po at maraming salamat. Good morning. Ako po si Caridad Monciano, taga Mainit. Pero Maynila ako galing. Bumakasyon lang ako. Pero nakita ko talaga, dapat talaga ang ilog, hindi kinukwari yung tinatanggalan ng mga kasi palalim ng palalim hanggang ang lupa. Lalawak ng lalawak kasi
nauubos ang mga buhangin, yung mga bato. Kaya dapat lang talaga nga hindi tinatanggalan kasi kawawa ang mga bata pag naglakad mula Ilaya hanggang pa Balimbing. Pag palalim ng palalim ang hukay, inuhukay, inabuldos, siyempre, palalim ng palalim. Hindi ang mga bata hindi na halos makatawid. Paano naman sila? Wala namang mga pera, mga magulang para mag-aral ng bayan. Kaya kailangan talaga sana stop yan. Malaki talagang ano yan sa ilog. Kasi lang ang minsan, sana napansin sa lahat na hindi dapat talaga kinukwari ang mga ilog kasi maubos hanggang wala na, palalim ng palalim. Masisira pati ang kalikasan katulad nito. Dati maliit lang to, ilog na to. Ngayon, kumain sa ibang paurong doon kasi binubuldos, kinukuha. Kaya sana mapansin ng buong mundo, ng presidente natin, na matulungan ang mga estudyante dito. Salamat po. Natawid ron sa ilog. Doon sa mismong inagadaanan. So, kasalubong ko. Ngayon ay yung bata na around 10-11 years old, ay nasa unahan ng kanyang tatay. Yung bata ay may pasan-pasan na tumbler, yung eksora na lalagyan ng lard. Ganun kalaki yung pasan ng bata. Tapos yung ama, may pasan na bike, mountain bike, tapos may hawak dito sa kaliwa na yung bayong na lalagyan na ng sasabunging manok. So sa pagtawid po nila, nandun na sa gitna, wala pa ako sa tubig. Nakita ko na yung bata ay nabulsot doon sa malalim. Tapos talagang diretso agad na tinangay nung malakas na agos papunta doon sa kalaliman maigi. Tapos yung tatay, pagkakita niya ron sa kanyang anak, eh siguro yung nagulat, nabigla, nabitawan niya yung bike na pasan-pasan niya. Tapos paghawak niya, inadala na rin siya sa malalim kasi pilit niyang recover yung bike. Ang senaryo na huli kong nakita ron sa tatay, halos hanggang dito na sa dibdib yung tubig. Tapos talagang pilit niyang inakunot yung bike niya. Tapos nakatingin siya sa akin. Kulang na lang ay sumigaw na, ay, puntahin raw muna yung anak ko at hindi ko puntahan. Pero talaga namang ang intention ko, ako yung nagatatakbo na ron at nakita ko nung pagkakita ko ron sa bata, patakbo na talaga ako at asagipin ko hanggang sa nilangoy ko na nga yung bata. At nakuha ko. Talagang nagakumbaga doon sa ating term dito sa Marinduque, nagatika-tika na, nakainom na talaga ng tubig. Sa madalit sabi ay na-recover ko yung bata, dinala ko na rin sa gilid. At naka-recover na. Pati yung gamit na yung pasan-pasan, nadala na. Tapos, tumabi na rin yung ama. Yung mismong namatay, tumabi na rin siya. Hindi na niya nakuha talaga yung bike kasi ang lakas talaga ng current. Imposibleng makuha niya yun. Kahit ako magasabi. So, sa madalit sabi ay pagdating doon sa tabi, yung ama, gulpi ang pasasalamat sa akin. Parehin ko po yun, inaanak nun yung aking anak. So, gulpi ang pasasalamat. Salamat pare at nga isiligtas mo si Tuto. Sabi, wala yung pare. Kahit sino namang makita kong ganyan. Tulungan. Siyempre, nagkataon lang na ako ang andito talaga. Tapos, yung hanggang sa natagal-tagal pa kami ron, kung ano pa, lumigaw yung usapan namin. Tapos may daladala akong, imaginein mo man kung gaano katagal, may daladala akong kalahating piling na latorda na saging. Minigay ko rin sa bata. Naubos niya yun. Hindi pa rin ako naalis. Ganon katagal. Hinimukas pa nila yung manok na, yung lalagyanan ng manok at may tandang pa lang dala. O, buhay yung tandang. Tinambang pa rin yun. Binahugan pa ng bata. Ganon katagal yung pagkakatigil namin doon sa tabi na mismo. Ay tapos doon sa usapan namin, biglang sinabi ni paring Duman, ay pare ang problema ko yung bike ko yung nabulog doon sa malalim. Sabi ko, pare ngayon na hindi natin kayang kuhain yan kasi bukod sa talaga napakalabo ng tubig dahil may nag-aquari na rin sa taas, ay kaya sabi ko, bukas na lang pare at pag magang-maga, malinaw yan, asamahan at ako mismo ang masisid at gadala ako ng salamin. Sapagkat ako sanay talaga, yun ang gawain ko, maninisid ako kahit sa dagat, nasisid ko. Sabi ni pare, ay salamat pare, ay, sige ganun na lang. So, palagay na ang loob ko na
Okay na, gano'n ang mangyari. Safe na sila. Yun po talaga yung nangyari. Kinuha ko na yung gamit ko. Umalis ka na. Umalis na ako, papunta na ako sa Balimbing. Sa pagtawid ko rin sa ilog, mahaba-haba yung tawid rin sa ilog ay. Hindi pa ako nangangalahati. Natingnan ko yung mag-ama. Biglang si Paring Duman, bumalik doon sa tubig. Bumalik doon sa At tubig. akunin ang bisikleta. So pagkakakita ko sa kanyang bumalik doon, andun na yung mga gamit niya, andun na yung anak niya, safe na, nakalma na siya. Ang isip ko, ito si Paring Duman kasi magaling din lumangoy. Kahit pantay yung tubig doon sa magkabilang pangpang, kaming dalawa yung nagkasalimbayan yan. Kaya ang isip ko, kaya niyan. Pero inatingnan ko siya. Unang tubog niya ron, sa ilalim, siguro inakapa niya yung bike niya kunasan. Kasi hindi namin alam kunasan eh. Lumutang siya. Bumalik doon sa pangpang. Pangalawang tubog, lutang na naman. Pangatlong sisid niya, nakatanaw pa rin ako, ma'am. Kahit ako nagalakad na ipapalagay. Pangatlong sisid niya, ba't ang tagal lumutang? Mas maunos na yata sa akin si Paring Duman ngayon. Ay, kinabahan naman ako. Tinapon ko na agad. Hindi pa ako naabot doon sa dulo. Tinapon ko na yung gamit ko sa tabi. At tumakbo na ako ulit pabalik. Tapos, ang daming nagtatrabaho ng dike doon. May inagawang flood control nga doon. Nasigawan ko. Ako, pare, nakita niyo bang lumutang yung sumisid dyan? Ay, hindi raw talaga. Kaya paspas na ako. Tapos, pagdating ko doon sa, sinisid ko na. Kumbaga halos 1 minuto na pagano na gano'n na ko sa mga pangpang, lagari. Hindi ko ma-recover, tinawag ko na rin yung pati yung namamambis doon. Ako, tulungin niyo ako din eh. Yung sumisid rin hindi lumutang. So agad naman, mabilis yung response. Mabilis man yung response ng mga tao. Dumating pati yung isang nagatrabaho ron na tanod ng bamban. Dumating, mabilis. Ang problema, hindi talaga namin makita kasi ang labo. Tapos ang lakas ng current nagalilo. Kasi parang sungkaan yung... Kaya nga ma'am, parang sungkaan ay malalalim na parang mga sungkaan. May flat. Tapos biglang malalim na naman, flat na naman. So yung currency ng tubig, hindi mo tansya. Kapag mag-exit ka ng ay baka mapahama ka. Pag yung lapat na gano'n. Tapos, nakita namin si Kapitan Reden na inabisita, ina-inspection yung inagawang flood control kasi malapit na matapos. Sinabi na rin namin, agad naman siya, talaga namang mabibilis. Agad naman siya tumawag dun sa kanyang mga tauhan at talaga nagdatingan, nakatawag din agad siya sa rescue. Ang problema ma'am, kahit andun na kami, lampas na kami ng 10 na pauli-uli, talagang hindi agad namin nakita. Parang tumagal lang halos 1 oras at kalahati bago namin nakita yung mismong tao. Ay, saan na ninyo nakita? Andun din lang ma'am, hindi man lumayo. Doon sa malalim na Sa malalim po, Itong bagay na trap siya doon sa hukay. Na-trap siguro ay pag nadaanan siya nung current na lilo, nabago yung pwesto niya. Ganun man din yun. Para nag-aalin po yun. Tapos matigil, doon siya matigil. Pag dinaanan na naman, sinapula naman siya nung current, malayo na naman siya ng ganun. Yun ang naging problema mo. Pero kung yun ay, sabi ko nga kung yun ay malinaw yung tubig, kahit gaano kalalim yun, isang takbo ko ron, kuha ko yun. Ay, ang labo mo talaga eh. Walang, sabi ko nga kung alam ko lang na gano'n na magiging pasya ni Paring Duman, naku, kung alam ko lang, baka hinatid ko pa hanggang kanila yun. Kasi, kampante na ako, yung usapan namin ay, bukas na, paglinaw, at ako mismo ang masisid, at gadala ko ng salamin, salamat pare, buti pa nga, gano'n na lang, yung gano'n na nasa isip siguro niya yung bike ay baka tuluyan maanod. Kaya sabi ko, ano na talaga. Safe na okay na yung pagkaanod na anod lang talaga ng bata. Okay na wala na talaga. Ganon yung nangyari. Kaya sabi ko ako. Anong hirap? Yung pagkakita na, habang kami, halos 1 oras o 1 oras kalahati. Ang lakas ng katawan ko, nung pagkakita namin, talagang halos hindi na ako makahakbang ng lakad talaga. Hinang-hina na po kayo. Sabi ko dahil na-save mo na po tapos bumalik pa uli siya sa tubig. Kung laang yun alam kong gano'n na pa siya, hinatid ko pa hanggang bahay, baka kinarga ko pa yung bata hanggang bahay. Talagang kapalaran niya yun kasi sa panghinayang niya doon sa bisikleta. Yun po ba yung lugar na quarry site sa Balimbing? Yes, at saka ma'am, sa bahay. Sayang din kung hindi pa nangyari yan hindi malalaman nila. Hindi naman yun yung una Pang-apat na yung anak ni Paring Duman na niligtas ko doon sa mismong spot na yun. Buhay lahat yung niligtas ko. Ngayon lamang na dokumento ng ganyan kung kailan pang may namatay. Totoo ma'am, samantalang pagliligtas ko doon sa mga nauna, may nakakakita naman.
Oo. Yung isang nailigtas ko doon ay nakatunganga pa nga ni yung operator ng bako sapagkat doon sa inahukay niya talaga pumunta. Doon ko kinuha mismo yung tao. Tapos nakapanood Oo, lang ang nakapanood lang. operator. Talagang kahit tapos na rescue ko na hindi siya makaalis doon sa pinag-upo niya, hindi siya makatayo at namumutla maigi yung driver ng bako. Totoo ma'am yun. Kasama ko sa pagligtas doon na yung taga-Balanakan. At kaya ko siyang dalhin dito kung sakaling aharap na patunayan mo. Dalhin ko yun. Totoo ma'am yun. Kaya sabi ko, kung kailan pang may namatay, saka lang na documente na nalaman ng ganyan. Ganun talaga. Pag may namatay na, Kaya nga, baka sakali, may namatay na, doon sila kumilos. yun yung senaryo nun. Kaya yung mga naglabasan noon na una na maraming naglabasan na kwento kung paano na rin. Hindi. Ganun yung nangyari. Save na talaga. Awan ko kung... Ay, pinaliwanag niyo po doon sa asawa. Oo po, pinuntahan ko po kagabi. Doon po ako... Pinaliwanag niyo kung ano yung pangyayari. Doon po talaga ako. Pinuntahan ko talaga kagabi kasi alam kong blind sila eh. Hindi naman nila alam eh. Kasi nagdatingan lang sila. Naghahanapan na kami doon sa katawan naman. Pero pag nasira ang kalikasan, wala na tayo. Hindi na tayo mamumuhay na kung ano pa. Dahil sira ng kalikasan natin, saan ba tayo kumukuha ng ikinabubuhay sa ating kalikasan? Kung patuloy natin sisirain ang ating kalikasan, ano pa maging epekto nito? Wala na. At pag siningil tayo ng kalikasan, buhay ang kapalit. Dahil wala na, sira na. So paano pa? Tayo, mga paedad na. Sino ang magmamana ng kasiraan ng kalikasan? Ang anak natin at ang magiging apo pa natin pagdating ng panahon. Kaya sana hiling natin sa lahat marinig nila ang hinanaing. Napakasakit po man din kung makikita natin sa ibang bayan, Bicol, Batangas, o ibang Mindanao. Kapag nandun na yung epekto at nasira, anong nangyari epekto ng baha, landslide, anong epekto pagkasawi ng maraming buhay, pagkawala ng hanap buhay, pagkawala ng lahat. So, sana habang hindi pa sira o hindi pa sirang-sira ang ating lalawigan, patuloy tayong manindigan, patuloy nating ipaglaban, patuloy nating protektahan ang ating inang kalikasan. Ang lalawigan ng Marinduque ay napakaliit pero napakayaman. Kaya ang layunin ng Marinduque, isang malinis, pasagana, at nagbibigay buhay na kalikasan sa islang lalawigan ng Marinduque para sa kasalukuyan at sa susunod pang saling lahi. Yan po ang layunin ng ating Marinduque. So sana nakikiusap kami na magkaisa tayo, protektahan natin ang ating islang lalawigan ng Marinduque. Napakayaman, maliit man. Kaya yun ang ating wag nating iwala dito. Hindi tayo humahadlang sa pag-asenso ng Marinduque. Hindi tayo humadlang sa mga programa ng Marinduque. Ang hinahadlangan natin ay ang maling proseso, ang maling gawa. Hindi po tayo umaaksyon dahil lamang sa pansariling kapasyahan, sariling kapakanan. Tayo po ay umaaksyon sa hinanaing ng ating mga kababayan. Kaya sana po hiling natin magkaisa tayo, magtulungan tayo para sa ating lahat, para sa kaligtasan ng lahat. Salamat po sa inyong pakikisa, kooperasyon. At ito po ay hindi para sa amin, kundi para sa ating lahat.